Then, first of all, congratulations on your, ang dami mo rin mga pinalabas or mga movies ngayon, di ba? Like G and yung Rita. So, Rita, okay. Yeah. Kamusta and ano yung mga upcoming projects mo na pwedeng i-share? Ayun, meron po tayong upcoming ngayon. Hindi ko lang po alam kung saan po siya i-ere, pero ang title po niya is Lilim. Horror film po siya. Kasama ko po dito si Heaven Paraleo, Yula Valdez, Raisa. Nicole, Raisa Senon. Nag-bulge siya talagang. Nagpa-bulge. Sabay kami nagpa-bulge. Oh, yeah. Patubo pa lang yung hair ko. Okay. Yung character nandun na. So. Nandun na, yeah. Tapos, directed by Michael Red. Wow, yes. Yeah. Tapos, meron po In Tiny, parating din po. At kasama ko naman po dun sila JC De Vera, Mon Confiado, and marami pa pong mga artists. Anong genre natin ito? About po siya sa ano eh. True to life story siya na parang action po. Next year din siya. This year po This ata. year. Yeah. Pero yung kina Heaven, talk about this. Kasi parang feeling ko, inano siya sa MMFF, pero unfortunately hindi siya nasama. Wala akong idea. Yeah. Pero tapos na yung taping. Tapos na shooting niyo. yeah, How was it working with Heaven? Ang kalmado lang nila ka-work. Si Heaven, actually, first namin mag-work na super humble, ang bait. In-entertain niya rin kami kagad, mga kasama niya. May mga kasama kasi ako dun na, mga kasama ko sa orphanage yung mga kalbo rin na bata. So, yun, si Direk Michael Red, sobrang vibes niya lang din sa set. And yung buong prod, sobrang ano lang nila, sobrang kalmado lang. So, walang hassle. Ang chill lang namin tinapos yung film. Kahit madugo, mabigat. So, nag-enjoy kaming gawin. So, if ever niyan, baka next year na rin siya palabas or wala pang play date? Wala talaga eh. Kasi ang huli kong balita, alam ko, pipilitin daw this year. Sana. Kasi December na, no? This is under Viva. Oo, Viva Films. Yeah. Na-interview ko rin si Heaven and tapos na nga din kayo mag-shooting. Unfortunately nga, hindi nga siya nasama. Parang yung sinama na Viva, yung Hold Me Close, nina Carlo and Julie. Yeah. Pero ayun, you've been in the business for how many years? I was 9 nung nag-start ako na maging actor. Nag-start ako from workshop muna. Yung AirPods ko kasi, meron siyang friend na yung anak doon, pinag-workshop niya. So yung naalo si Papa, sabi niya, try ko nga, pinag-workshop niya ako. Nung workshop, may nagkagusto agad sa akin. So pinag-extra ako. Tapos nung nag-extra ako, yun, nagtuloy-tuloy na from extra to guesting. Tapos hindi na ako si Tambay 1. May pangalan na ako, hindi na ako si Lalaki 1. May pangalan na. May role na, magbibigay na ng bulaklak. Then, nag-commercial model na ako. Then, nag-teatro. Then, lumipat ako ng indie film, mainstream. Tapos, bumalik na naman na. Eto, dito ulit ako sa ganito, indie films. Waiting lang ng mga parating na projects. Viva Max, yan. Kung being na extra, now look at you now, di ba? Parang nagli-lead ka na rin sa mga... Ano siya, tiyaga talaga siya. Did you dream about this? Na talaga being an actor? Actually, sa totoo lang, nung bata ako, nagkaroon kasi ako ng trauma sa pag-aartista. Meron akong naka-work dati, hindi ko na lang sasabihin kung sino man siya, pero director siya, AD. And na-trauma ako nung ilalaglag niya ako sa bangin dahil nga sa hindi ko magawa yung acting na pinapagawa nila. Kasi nga, bago lang ako. First time ko yun, naiiyak. So, ayun. Na-trauma ako nun. After nun, parang ayoko nang umalis sa tabi ng parents ko. Ayoko nang mag-shooting. Yung mga audition ko, pinapatalo ko. Mga VTR ko, pinapatalo ko. Pag may shooting ako, naggagawa ako ng excuse. May event sa school, may exam ako, ganyan. Then, thank God, thankful pa rin ako universe. Parang ibinigay niya pa rin siya sa akin na kahit ayoko na pinagdadasal ko rin yun sa kanya. Gusto ko na lang maging sikat na businessman. Ayun ang sabi ko. Corporate. Oo, gusto ko maging businessman. Ayoko maging actor na. Then biglang tuloy-tuloy pa rin yung papa ko, todo magtiyaga. Tuloy-tuloy pa rin. Merong mga shooting. Tapos sa shooting, naisip ko na kapag ginalingan ko, hindi na mauulit yung dati. So, bawat shooting, ginagalingan ko umarte. Tapos, nagulat na lang ako, nagugusto na nila yung acting ko. Hanggang sa tumagal, dumami yung kaibigan ko. Kasi nga, friendly rin ako sa mga prod sa lahat. Kahit sino pa yan, artista man or hindi man, talagang dinidikit ko. Tapos, nakabuo ako ng maraming connections. Then yun, nag-start na tuloy-tuloy. You know why? Because you're destined to be in your place now. And
I'm sure you will be flourished pa because of your great an actor, di ba? Thank you Kasi, po. so, yung mga characters mo, napapanindigan mo talaga siya. Parang like yung sa G din, ang galing mo rin doon. Thank you diba? po. Thank you. And yung Rita, iba rin yun. With direct Jerry Direct experiences. Jerry's. Ito, maiba naman tayo. How was it yung experience mo ngayon? Kasi parang nanonood kami ng pelikula rin eh. Ang galing ng act. Kasi first time ko rin na magbabasa talaga ng libro na sa harap ng mga tao. Then, nung binigay siya sa ni Vito, sabi ko, basahin ko nga muna to. Kasi curious din ako kung anong kakatok-katok si Vito eh. Iniisip ko, ano kaya, about saan kaya siya? Tapos nung nabasa ko to, doon kami, nakupo kami sa table. Sabi ko, wow, ang ganda ng storya. Para tayong punong-puno ng pagsisisi. Punong-puno tayo ng, dito, ng, para tayong, basta yun, punong-puno ng pagsisisi, nag-aalala, hoping na makalaya, parang ganun. Tapos sabi ko, ang ganda naman nung mensahe, ang ganda rin nung sulat, ang diin ng mga emotion, ang ganda ng emotion. Kaya sabi ko sa tropa ko, kabisuduin natin to, tol, para mabigay natin yung tamang emotion ni Jar Jar at ni Vito. Ayun, kinabisado naman. Meaning to say, kanina mo lang minemorize doon sa likod? Opo, pagkabigay I was amazed kasi grabe, hindi ka masyadong tumitingin. Parang conceptualize lang. Oh, ang galing. Ano po, siguro po, Innate mo na siguro yun. nakasanayan na rin po. And syempre, guided din tayo. Lagi naman tayo nagdadasal before pumasok sa kung ano-ano mga laban. And nakabisado rin siya dahil siguro na ano yung pag-memorization ko sa Deep Talk, if familiar ka po. Nag-teatro po kasi ako ng monologues. Kung merong vagina monologue, kami po yung Deep Talk. Kasama ko sila si Kuya Jake Cuenca, sila Archie Adamos. Theater? Migoy, theater. Okay. Sa RCBC. Yes, monologue about dick. Ayan. Doon Iba siguro yung... Iba rin yung hasa nun, kaya di ba? Ang sarap din talaga magkabisado, lalo na kapag kinakabisado mo, yung emotion nandun doon. So, parang magko-connect siya, mas madali mo siyang makukuha. Madali mo siyang madideliver. Ito may iba naman tayo. Napanood mo na yung Hello Love Again? Hindi pa. Pero gusto ko panoorin, syempre. Hello Love, Goodbye pa lang napanood ko. Kasi di ba parang nag-reach ng 1 billion mark yung Hello Love Again. And knowing na Catherine and Alden din yun, do you wish to work with them? Opo. Gustong-gusto. Siyempre, laking opportunity na makawork ko po sila. Any memorable movies na napanood mo kay Catherine? Kay Catherine? Lahat ng palabas nila ni Daniel. Siyempre, halos lahat pinanood ko eh. Lahat. As in, yung Crazy for You, Barcelona, The House of Us, Got to Believe. Ang dami, halos lahat. Anong gusto mo kay Catherine na gusto mo siya makawork? Like, ano yung na-idolize mo sa kanya? Ang galing niya lang umarte. Yun lang, sa madaling salita, napakagaling niyang umarte. Napakagaling niyang, ang galing niya. Ayun lang, magaling siyang umarte. Kasi halos lahat, gusto maka-work siya. Even Cedric Juan, Joshua Garcia, ang dami namang write-ups na gusto maka-work siya. Kasi parang she's on top of her game na, di ba? Parang if ever na maka-work mo rin siya, it would be nice din, like Matati or whatever. Kasi any character naman, napupull off mo naman eh. Like yung kina Miss Andrea din, ang galing mo din bro. Thank you. Any dream role? Dream role ko, gusto ko talaga maging killer muna ngayon. Kasi, lagi akong inaapi. Lagi akong malungkot ang buhay. Mukha mo kasi. Lagi akong drama. O yan, ganyan. Laging bata, laging baby. Gusto ko naman ngayon maging Cesar Montano, Robin Padilla. Yung why not? Killer ng mga pulis. Yung parang babyface assassin. Yung mga ganun naman. Gusto ko lang maka-experience ng ibang atake na hindi lang ako basta mabait. Ako yung gusto ko makaramdam ng may galit, may puot sa gano'n. Sino pa yung mga gusto mo maka-work? Siguro ang dami pa eh. Pero sa totoo si John Lloyd. John Lloyd Cruz. Sana, no? Medyo inactive siya. More on indie ata siya. Meron siyang meron nilabas, di ba? Yung Q Cinema. Yeah. With Jasmine Curtis. Yeah. Sa babae naman. Sa babae, hindi ba magaling? Wala akong maisip kapag babae kasi hindi ako masyadong makilala sa mga babae. Pero lalaki yung
pinapanood ko basta kumukuha ako ng acting. Inspire at saka influence din somehow. Opo, parang sa babae siguro sila Kat, yan, Catherine, Bernardo, Nadine. Nadine, Luisra. Pero inactive din si Nadine po, di ba? She has a movie, Uninvited. Oo nga pala. Oo. Active na rin yan kaso pelikula. Hopefully Yes. makasama mo rin. Yes, sana. For me, top of mind sa'yo, Catherine, it will be Catherine and Nadine. Julia as well. Sana ako maging ate-ate ko sila, Hopefully, no? Or pinsan man lang. Yeah. Kasi maganda rin yung may makasama ka na ano. Totoo. Iba rin yun. Iba rin yun. Are you a freelance now? Hindi po. Ang manager ko po ngayon si Kuya Kian Cipriano and Miss Shinor Teresa. OC Records Management po. Yeah. Yan po. Sila po nag-handle po sa So do you sing as well? May ilalabas? konti. Kumakanta rin po. May feature ba ng pwede kang mag-release ng single? Pinag-iisipan ko. Yeah, di ba? Invite everyone sa mga socials mo. Including TikTok. Hi guys, this is Gold Esaron. I would like to invite you na follow me sa IG, Gold Esaron. Facebook, Gold Esaron pa rin. TikTok, Gold Esaron pa rin. Lahat, Gold Esaron lang. Follow niyo po yan and abangan niyo po ako sa mga upcoming films ko po na parating. Lilim po, Michael Red. Kasama ko po si Heaven Panalejo. Horror film po siya. Lilim po ang title and In Thy Name po. Parating na rin po. Maraming salamat. Thank you, go.